May isang kababayan tayo dito nagtatanong at ang tanong niya, ano daw ba ang kailangan o hahanapin kapag pauwi sa Pilipinas na hindi na babalik or magfo-for good na? At ang sagot dito, ang mga kailangan kapag uuwi sa Pilipinas na magfo-for good na or mas kilala sa tawag na final exit, ang inyong passport, ticket at ang inyong e-travel arrival card registration at ang inyong final exit visa. Cancellation paper naman ang tawag dito sa United Arab Emirates at release paper naman sa iba pang bansa. Basta ito kasi ang proof na properly cancelled ka sa iyong employer or sa iyong previous na amo. Mostly online na ito pero mas maigi na humingi kayo ng copy na inyong final exit visa o kaya naman ang inyong cancellation paper or release paper dahil guys kapag nasa Pilipinas na kayo at naisipan nyo ulit mag-abroad, may mga agency na naghahanap ng copy ng inyong final exit visa. Sa mga nagtatanong naman at nalilito pa rin kung kailangan pa daw ba ng UAC, Polo Verified Contract at OWA membership kapag magfo-for good na. Ang sagot guys, hindi nyo na kailangan alinman sa mga yan dahil nga for good na kayo at hindi na kayo babalik sa ibang bansa or sa inyong employer. Sa mga nagtatanong din kung kailangan pa daw ba ng e-travel registration kahit magfo-for good na sa Pilipinas at hindi na babalik sa ibang bansa. Ang sagot guys, any purpose of travel kapag uuwi sa Pilipinas, kahit for good na kayo ay required kayong mag-register sa e-travel. At e-travel arrival card entering the Philippines ang ire-register nyo. At kahit for good na kayo, ay OFW pa rin ang ilalagay nyo sa purpose of travel para malaman nila na OFW kayo at hindi nila kayo higpitan sa dala nyong bagahe o mga maleta. Para naman sa mga OFW na magbabakasyon lang sa Pilipinas at babalik pa rin sa ibang bansa, ito ang mga latest requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa abroad ngayong buwan ng February 2025. Updated requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng February 2025. At wala pa rin namang pagbabago. Bagamat ngayong taon isasagawa ang pilot test run ng biometric sa mga airport sa Pilipinas na gagamitin na ang ating national ID. Pero hindi pa naman ito ipapatupad. At sa mga nag-aalala na hindi pa registered at wala pang national ID, ay wala naman kayong dapat ipag-alala. Magpa-register na lang kayo sa any PSA Registration Office for National ID kapag uwi nyo sa Pilipinas. So, ang mga kailangan lang pauwi sa Pilipinas ay ang inyong e-travel arrival card registration, ang inyong passport at ang inyong ticket. Sa mga OFW naman na may mga employment changes, kagaya ng mga OFW na nag-change employer, change job site, change position, change company name, at yung mga napalitan ng apelyido sa visa, passport at kontrata. Pati yung mga galing sa visit visa na naging employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyo pa-verify ng kontrata sa Polo Office kung saan bansa kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated UEC pag uwi nyo sa Pilipinas. Ngunit sa mga dati ng documented OFW at dati na nakapag-verify ng kontrata at nakapag-acquire na ng UEC exemption at babalik muli sa parehong employer, hindi na required ang panibagong Polo Verified Contract dahil pwede na kayo mag-acquire ng UEC exemption sa inyong PAPS-BAM account. Pero kahit exempted na kayo sa UEC ay make sure na dala nyo ang inyong latest printed contract pati ang lumang contract verification. Hindi naman ito required pero just in case naman hanapin sa immigration. Yung pangatlo po yung tinatawag nating balik manggagawa or returning workers, no? Ito pong balik manggagawa, sila po yung dati nang nagtrabaho sa abroad, meron po silang valid employment contract at nagbakasyon lang panandalian sa Pilipinas at muli pong babalik sa kanilang employers, no? Sila po ay mga OEC exempt. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC Exemption Certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account. Kagaya ko guys, kakagaling ko lang sa bakasyon at kakabalik ko lang dito sa Dubai last week. At dahil exempted na ako sa OEC at nakapag-acquire na ako ng OEC exemption,
ay hindi na ako nagpa-verify ng kontrata dahil nga parehong employer lang naman ang babalikan ko. Pero kahit exempted na ako sa UEC ay dinadala ko ang latest printed contract ko na galing sa aking employer at aking lumang contract verification just in case hanapin ito sa immigration. Pero guys, sa tagal ko nang nagbabiyahe at pabalik-balik na ako dito sa parehong employer ko, ay never ko pa naman na-experience na hinanapan ako ng kontrata at ng contract verification sa immigration. Dahil as long as may OEC exemption ka, ay okay na yon. Pwera na lang ka guys sa mga OFW na nagbakasyon ng lampas 5 buwan hanggang 6 na buwan, ay hahanapan ka talaga ng panibagong contract verification sa immigration dahil iisipin nila na terminated OFW ka. Pumunta naman tayo sa mga requirements pabalik sa ibang bansa. At ang makailangan nyo dalhin is ang inyong e-travel departure card registration, ang inyong OEC or OEC exemption, ang inyong visa. Pero guys, sa visa dito sa United Arab Emirates ay Emirates ID na ang ipapakita natin dahil Emirates ID na ang visa dito sa buong United Arab Emirates. Ang inyong passport, ticket, at huwag nyo rin kalimutan mag-renew ng inyong OWA membership kada 2 taon. Hindi naman yan hinahanap sa immigration guys, pero mahalaga na nagre-renew tayo ng ating OWA membership kapag expired na ito. Paalala naman sa mga OFW na papunta o pabalik sa bansang Kuwait dahil guys, kakabalik ko nga lang last week. At ito ang na-observe ko na hinanap sa mga OFW na pabalik sa Kuwait. Hello guys, kakabalik ko nga lang dito sa Dubai kahapon January 21, 2025. At may mga kababayan nga tayong nakasabay ko sa eroplano na nakilala ako. Shout out kay Ma'am Annelyn, Ma'am Lads at kay Ma'am Glory. Magbibigay lang tayo ng update para sa mga kababayan nating OFW na babalik na sa ibang bansa. Lalong-lalo na sa mga OFW na taga Kuwait. Dahil guys, hinahanap ito sa inyo kapag mag-check-in kayo. Ang inyong Kuwait Mobile ID. Screenshot yan guys ng inyong Kuwait ID or Civil ID na nakalagay or makikita sa mobile app or Kuwait mobile app. Ngunit kung nung una ay hindi tinatanggap ang mga dokumento ng mga taga-Kuwait nang nag-check sa airport ng mga dokumento bago makapag-check-in. Pero sa huli ay pinayagan din sila at tinatakan rin dahil pinakita nila ang kanilang civil ID. Ito yung actual ID na makikita lang din sa Kuwait mobile app. At ang civil ID na rin ang nagsisilbing visa ng mga OFW sa Kuwait. Parang katulad lang din dito sa UAE na ang Emirates ID namin ang nagsisilbing visa na namin dito sa United Arab Emirates. So, ang mga dokumento na hinahanap sa isang documented OFW na pupunta o babalik sa ibang bansa ay ang inyong OEC, valid visa, passport, at ang inyong ticket. At huwag niyong kakalimutan mag-register sa e-travel departure card dahil tinatanong yan sa immigration. Kung hindi naman kayo tanungin ay nakikita na nila sa system kung may registration kayo o wala. Paalala din sa mga OFW na dapat tinatanong nyo ito, ang terminal fee cash refund. Dahil iilan lang sa mga staff ang sasabihin ito sa inyo. Dahil kapag katapos nyo mag-check-in ang sasabihin agad nila, ay dumiretso na kayo sa immigration dahil napakaraming pila. Kaya huwag niyong kakalimutan tanungin ang inyong terminal fee cash refund. Doon lang naman yan kinukuha sa kahiliran ng check-in counter doon sa gilid. Dahil sayang din ang 550 pesos na terminal fee cash refund kapag Emirates Airlines kayo. At sa NAIA Terminal 3 ako sumakay. Kaya guys, inuulit ko na huwag niyong kakalimutan itanong ang inyong terminal fee cash refund. Dahil base sa obserbasyon ko sa mga OFW, na kapag sinabihan sila na dumiretso na sa immigration dahil nga napakaraming pila,
ay dali-dali naman sila pumunta agad sa immigration. Nakalimutan na nilang tanungin ang kanilang terminal fee cash refund. May ibang staff naman na sasabihan kayo na may makukuha kayong cash refund. So kung hindi kayo sabihan, dapat aware kayo na tanongin ito sa kanila. Take note din na dapat may 3 copies kayo ng inyong printed OEC. Dahil staff mismo ang nagpapaalala niyan sa inyo. Dahil yung isa upon check-in ay kukunin ang isang kopya at yung isang kopya naman ay kukunin din kapag nag-claim kayo ng inyong cash refund. Karamihan kasi sa mga OFW na mag-claim ng cash refund, pinapunta pa doon sa may nag-xerox sa NAIA. So, malaking abala yon. At yung pang-3 copy or yung pang-3 kopya, ay yun naman ang titingnan sa immigration. So, ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.